Papaano kaya nahuli itong si Zaldico mga sangkay? Ano kaya ang pwede natin makitang impormasyon tungkol dyan? Kasi nakapagtataka, wala pa pong red notice ang Interpol. Pero nasa kote na. May mali nga bang ginawa itong si Zaldico? Natanga nga ba siya? Kung kaya't nahuli siya ng galong-galong na lamang? Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-usapan ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ito na nga, may mga nakalap po tayong impormasyon. Ayon po dito, balita ito ng News 5. Hindi dala ang golden visa. Ano nga kaya ang mayroon dito mga sangkay? Naaresto po ang pugante at dating kongresista si Zaldico sa Prague matapos maituring na unwanted alien dahil walang sapat na travel documents. Nauna nang sinabi ni President Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng mga otoridad si Ko matapos maaresto nang subukang makapasok sa Czech Republic. Uy, mga sangkay, nayari pala. Si Zaldico, ano? Yan ang problema. Sumubok na tumakas pala mga sangkay, kaya nga lang mukhang hindi na po nakalusot. Ngayon, may mga agam-agam nga po mga sangkay na kaya daw nangyari yun kasi itong si Zaldico medyo hindi po nakapag-isip ng tama, no? Nag-iba daw po ng identity. Ang problema nung tiningnan na po mga sangkay sa monitor, lumabas doon ang tunay pa rin pangalan ay Zaldico. So ayun mga sangkay, wala pa rin pong takas, no? Kasi sabi doon, iniba daw yung pangalan. Tapos pagdating po doon, nung tiningnan, lumabas ang tunay na pangalan. So naalarma daw po yung buong otoridad mga sangkay. Kaya hinuli daw po, ayon po yun sa mga report. Ayon dito, as of 5 p.m. Manila time, nakumpirma na he was under arrest sa Prague dahil wala siyang travel documents sa Adremulia. Parang hindi niya dala ang golden visa, kaya wala siyang na-present. Dagdag pa po ni Remulla. Nakansila ang Philippine passport ni Ko noong December 2025 pero nanatili siya sa overseas dahil umano sa paggamit ng foreign passport at golden visa mula sa Portugal. Ito mga sangkay, no? Yun pala ang posibleng nangyari sa kanya. Okay. So ngayon, mga sangkay, ito. May nakita po tayong komento. Ito, nabasa ko lamang po ito. Ito po ay mula sa isang, pwede ding masabi po natin na mapagkakatiwalaang tagapagpahayag ng mga chismis. Impormasyon. Ayan. Kasi, sabi po niya, baka bumili ng passport with a fake name, tapos akala niya na makakalusot ipaglapat ng fingerprint. Lumabas sa database, Elizalde Salcedo ko ang lumabas. Posible daw po yun, mga sangkay. Ito, sabi po yan ni Sian Gasa. Baka daw ganun ang ginawa, kaya siya nahuli. Baga, nagpalit daw po ng information. Nagpalit ng kanyang pangalan, ng identity. Pero nung tiningnan, teka lang, bakit iba yung pangalan mo dito? Sa pangalan na, na tawag dito, sa pangalan na original, na lumabas. 'Di ba? Sabi niya, sa 60 countries na napuntahan ko, Czech Republic ang may pinakamagandang kababaihan. Ang birang marites. So ngayon, mga sangkay, totoo kaya na ganun ang nangyari? Kasi wala pa pong red notice, di ba? Di ba? Wala pa pong red notice.
kung totoo itong sinabi ni Christian o Sian Gasa, mga sangkay, ibig sabihin, nagkamali ng movement itong si Zaldico. Nagkamali siya kasi pinalitan ng pangalan, pero paglapat ng fingerprint, lumabas doon ang original name niya. Doon siya nasa kote, mga sangkay. Sa madaling sabi, posible po siyang natanga. Okay? Posible po siyang natanga sa pagkakataong iyon. At ngayon, mga sangkay, ayon nga po sa balita, ipatatawag daw po. Ipatatawag daw po ng Senado, si Zaldico ngayong nahuli na. Ngayon, may nagkomento dito. Ito yung comment, mga sangkay, ng isang DDS. Ano lang, kumbaga, ako, ulitin ko, wala akong problema sa mga Duterte supporters. Wala akong problema sa kay La VP Sara, mga sangkay. Pero, syempre, hindi naman po pwedeng hindi natin tingnan itong mga kaganapan kung ano ang kanilang ginagawa. Kasi sabi po ng isang DDS na si Greco Belheca, nahuli na si Zaldi. Pagsalitain nyo yan at papirmahin. Dahil kayong mag-ama at magpinsan ang tinuro niyan. Don't let him die or you will be blamed. Don't make him recant because people already know. Grabe sinabi niya, mga sangkay. Sabi po niya, pagsalitain niyo yan, papirmahin. Dahil kayong mag-ama, siguro ang tinutukoy niya dito, sila PBBM at Sandro Marcos. Ang tinuro niyan ay kayong mag-ama. No? At magpinsan, si BBM at saka si Romualdez. Ako, mga sangkay, naano talaga ako dyan kay Romualdez. Pero sana, no, magkatotoo na makasuhan, mga sangkay. Pero, ito may nagkomento. Sabi ng nag-comment, mga sangkay, isa ka palang nuknukan ng bugok. Greco Belheca, sabi po nitong ni Byron. Kung silang mag-ama ang tinuturo, bakit pa nila ipapahuli? Common sense. Totoo naman yun, mga sangkay, diba? Kung alam nila PBBM na may sabit sila dyan, hindi na po ipapahuli nila BBM yan. Hindi na po nila kumbaga, babayaan na nila sa labas. Tutulungan pa nila makatakas. Pero hindi, guys, From the very beginning, nakita nyo ang istorya na hinahanap si Zaldico. Diba? Hinahanap. Nung naglabas nga po ng mga video si Zaldico, anong sabi ni PBBM? Umuwi ka na dito mo sabihin yan. Patunayan mo yan dito. Kaya nga lang, ayaw umuwi ni Zaldico. Kailangan pong hagilapin, kailangan pa pong hanapin para lang po masakote. At ito ngayon, mga sangkay, si Zaldico po mismo ang lumapit sa otoridad. Kaya siya nahuli. Yun ang mali ni Zaldico, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.